Kumusta mga kapatid? Ang pag-usapan natin ngayon ay itong video ng isang born-again pastor kung saan inaatake niya ang aral ng Katoliko patungkol sa purgatorio. Ayon sa kanya, mali daw ang doktrina ng purgatorio na ginawang batayan ang aklat ng Makabeo. Ating panoorin ang video. Matod pa ni ani nga site, ang purgatorio is the final purification of our souls from our sins. Kini nga pagtulunan, nagtudlo nga ang tanan nga namatay diha sa grasya sa Dios nga dili pahingpit ang kaputli sa pagkatinuod siguro na sila sa ilang walay katapusan nga kaluwasan. Luwas na sila. Pero human sila mamatay, muagi sila sa proseso sa pagputli sa ilang mga sala para makabaton sa pagkabalaan nga gikinahanglan sa pagsulod sa himaya sa langit. Para kini sa mga tao nga dili kaayo daotan para maimpierno ug dili sad siya kaayo maayo para malangit. Murag naa sa tunga-tunga ba? Kini sila ibutang sa purgatorio para hinluan sa ilahang mga sala. Ikaduha, mausad ni ang final purification sa mga pinili nga lahi sa silot sa mga tinunglo didto sa hell. Sa mga gagmay nga sala, naay dako nga sala, naay gamay nga sala. Sa mga gagmay nga sala, sa wala pa ang katapusang hukom, adunay purifying fire. Mao kini ang purgatorio. Sa pahayag ni pastor ay wala tayong tutol doon dahil binasa lang naman niya ang nakalagay doon sa isang site patungkol sa aral ng Katoliko na purgatorio. Ang kulang na lang ay mga verses na susuporta sa konsepto ng purgatorio. Kung babasahin natin sa Biblia ay may dalawang uri ng kasalanan, maliit at malaki o venial at mortal sin. Yan ay mababasa natin sa 1 John 5 verses 16 to 17. Ito ang nakasaad doon. If anyone sees his brother committing a sin that does not lead to death, he should pray that God would give him life. This applies to those who commit sins that do not lead to death. There is a sin that leads to death. I am not telling you to pray about that. Every kind of wrongdoing is sin. Yet there are sins that do not lead to death. Malinaw sa talatang binasa natin na may dalawang uri ng kasalanan. Ang una ay ang kasalanan na ikamamatay o ang mortal sin. Ang pangalawa ay ang kasalanan na hindi ikamamatay o ang tinatawag nating mga Katoliko na venial sin. Bakit pa kailangan ng purgatorio? Ating alalahanin na pagkatapos nating mamatay, tayo ay bigyan ng hukom batay sa ating mga nagawa. Yan ay mababasa natin sa Hebreo 9:27 na nagsabing, Indeed, just as people are destined to die once, and after that, to be judged. At ayon sa Revelations 20:13, sinabi dito na, And all were judged according to their actions. So malinaw na bawat isa sa atin ay haharap sa paghukom batay sa ating mga nagawa, mabuti man o masama. At iyon ay may katumbas na punishment o reward. Yung mabubuti o mga banal ay makatanggap ng reward doon sa langit, habang yung masasama o makasalanan ay makatanggap ng punishment doon sa impyerno. Kaya lang, hindi lahat ng makasalanan ay mapupunta sa impyerno, lalo na yung mga nakagawa lang ng maliliit na kasalanan. Ngunit, hindi rin makakapasok sa langit yung mga hindi malilinis na kaluluwa, kahit na yung nagsisinungaling lang o yung may maliliit na kasalanan. Yan ay mababasa natin sa Revelations 21:27. Ito ang sinabi doon. Nothing unclean or anyone who does anything detestable, and no one who tells lies will ever enter it. Kaya, yung taong namatay na may nagawang kasalanan, gaano man kaliit, ay hindi makakapasok doon sa langit. Pero hindi naman makatuwiran kung yung kaluluwa na may konting kasalanan ay agad na itapon doon sa impyerno. Dahil ang Diyos ay isang mabuting hukom. Yan ay ayon sa aklat ng mga awit. Sa Psalms 7:11, ito ang sinabi doon. God is a righteous God. At ayon din sa Psalms 96:13, ito ang sinabi. He will judge the world fairly and its people reliably. Malinaw sa binasa natin na ang Diyos ay makatuwiran o patas magbigay ng hukom. Salungat sa kaanyuan ng Diyos kung ang isang kaluluwang may kasalanang maliit ay itapon agad sa impyerno. Dahil hindi yun makatuwiran. Kaya may purgatorio dahil ang Diyos ay Diyos ng hustisya. Hindi niya paparusahan ng malaki
ang nakagawa lang ng maliit na kasalanan at hindi niya paparusahan ng maliit ang nakagawa ng mga malaking kasalanan. Kung walang purgatorio, ang mangyari ay kahit yung may maliit na kasalanan, silang lahat ay maitapon agad sa impyerno. Lalabas tuloy na hindi makatuwiran o hindi patas magbigay ng hukom ang Diyos. Sige nga, ipagpatuloy natin ang video ni Pastor. Gibasa kini sa practice sa pagampo sa mga nangamatay na aron ang ilahang mga sala mapasaylo o mahinluan pa. Mabasa na to kini nga practice sa ikaduhang Makabis kapitulo 12 bersikulo 38 padulong sa 45. Mao kini ang istorya sa ikaduhang Makabis kapitulo 12 verse 38 ngadto sa verse 45. Nakita nila nga ang patayng lawas sa ilahang mga kapwa nga sundalo na ay mga tokens ni Jamnia, Dios. Busa ang gibuhat sa mga tawo sa verse 42, and they turned to prayer, beseeching that the sin which had been committed might be wholly blotted out. Gampo sila nga ang mga sala niya itong mga namatay na kay nagsimba sa laglaing Diyos, matangtang mawala ma-erase. Ug si Judas po, gaampo po sa Diyos nga matangtang ang ilang mga sala. Kung basahon niyo ang verse 44, for if he were not expecting that those who had fallen would rise again, it would have been superfluous and foolish to pray for the dead. Si Judas gaampo para sa patay. Busa ikopya kini sa mga tao karon nga magampo usab sila sa mga patay. Salamat Pastor at ginamit mo ang aklat ng Makabeo. Marami kasing mga sulpot ngayon ang ayaw gumamit sa aklat na yun dahil hindi raw ito kabilang sa kanilang Biblia. Di nila alam na ang aklat ng Makabeo ay parte na ito ng Biblia at ginamit ito ng mga sinaunang Kristiyano. In fact, ang pinakalumang kanon ng Old Testament, ang Septuagint version, ay may Makabeo. Ang pinakaunang kumpletong Biblia na na-compile, ang tinatawag na Latin Vulgate, ay may Makabeo. Ang pinakalumang mga manuscripts na nag-exist ngayon, ang Codex Vaticanus at Codex Sinaiticus, ay may Makabeo. Ang na-discovering Dead Sea Scrolls na itinago ng mga Hudyo doon sa Qumran Cave, ay may Makabeo. Ang original na salin ng King James noong 1611 ay may Makabeo. Kahit na yung mga salin ng mga sinuunang Protestant Reformers gaya ng Luther Bible, Geneva Bible, Bishop's Bible, Wycliffe's Bible, Matthew Bible, Surrett's Bible, Reina Valera Bible ay may Makabeo. Kailan lang ba ito tinanggal ng mga Protestanting sulpot? Noon lang 19th century, tinanggal nila ito sa kanilang Biblia. Kaya mas manipis ang Biblia ng mga sulpot kung ikumpara sa Bibliang Katoliko dahil binawasan nila ng 7 aklat kasama na doon ang aklat ng Makabeo. Kung hindi matanggap ng mga sulpot itong aklat ng Makabeo bilang bahagi ng mga inspired books dyan sa Bible, ay sana tatanggapin nila ito bilang historical book ng mga Hudyo. Ito ay patunay na hindi ang Katoliko ang nag-imbento ng konsepto ng purgatorio dahil kahit hindi pa nag-exist ang Catholic Church, maraming mga Hudyo ang naniniwala sa konsepto ng purgatorio at sila ay nagdasal doon sa mga pumanaw na. Puntahan natin yung pangyayari kung saan si Judas Macabeo ay nag-alay ng dasal para sa mga namayapang sundalo. Pinalilitaw kasi dito ni Pastor na hindi na pwedeng ipagdasal yun dahil nakagawa daw sila ng mortal sin noong sinamba nila ang Diyos-Diyosan na si Jamnia. Wala pong mali sa ginawa ni Judas Macabeo at mga Hudyo sa kanilang pagpadasal doon sa mga namatay na sundalo kahit na nakagawa man sila ng mortal sin. Unang-una, hindi natin alam kung doon sa mga huling sandali ng buhay nila at bago sila pinawian ng buhay ay nakapaghingi sila ng tawad sa Diyos. Hindi kasi natin kayang basahin ang damdamin at isipan ng tao. Kaya tama lang na ipinagdasal pa rin kahit na sa tingin natin ang taong yun ay nakagawa ng mortal sin. Dahil nga hindi natin alam, baka sa huling sandali ng kanilang buhay ay nakapaghingi sila ng tawad doon sa Diyos. Gaya na nangyari doon sa kriminal na katabi ni Kristo na naipako sa krus doon sa Kalbaryo. Ganon din ang ginawa ng mga Katoliko. Lahat ng mga patay ay ipinagdasal namin kahit na yung mga taong may nagawang mortal sin. Dahil nga hindi natin alam ang kanilang kapalaran bago sila binawian ng buhay. Baka kasi nakabalik sila sa Diyos doon sa mga naiwang sandali bago sila pumanaw. Kagaya sa nangyari doon sa kriminal katabi ni Kristo. Ang Diyos lang kasi ang makapagbigay ng hukom doon sa mga namatay.
Hindi tayo. Hindi nga natin alam na yung pinaniniwalaan nating nasa impyerno ngayon dahil sa kanyang kasamaan noong buhay pa siya, ay nandun pala ngayon sa langit dahil nakapaghingi siya ng tawad sa Diyos sa huling sandali bago siya pumanaw. Sige nga, tatapusin natin ang video ni Pastor tungkol sa bayad daw upang matanggal ang mga kasalanan. O ikaupat, gatudlo pud kini nga maghatag kitag mga salapi in behalf sa mga nangamatay na. Aron ang ilahang mga sala, mga tangtang, mga erase. Ingon pa sa Maccabees, si Judas, he also took up a collection man by man to the amount of 2,000 drachmas of silver and sent it to Jerusalem to provide for a sin offering. Then sa verse 45, therefore, he made atonement for the dead, pinaagi sa salapi, that they might be delivered from their sin. So, mao kini ang problema. Nakasala sila o ang sala nila mao ang pagsimba sa lain nga Dios. O ang solusyon mao kini. Magampo para kanila o maghatag og kwarta para kanila aron ang ilahang mga sala, mga papa, mga erase. Mao kini ang doktrina sa purgatorio. Nako, may malaking kamalian dito si Pastor. Unang-una, mali ang akala niya na mababayaran yung mga kasalanan na nagawa sa pamamagitan ng pera. At wala pong aral sa Katoliko na pwedeng bayaran ng pera ang mga kasalanan na nagawa. Haka-haka lang yan ni Pastor. Kung mababayaran ng pera ang mga kasalanan, ang mangyari, ang unang makakapunta doon sa langit ay yung mga mayayaman o may pera. Mali po yun, Pastor. Marami pong dasal o pamisa sa Katoliko na walang kaakibat na pera. Dahil hindi ang pera ang nakapagpapalinis sa kasalanan. Dapat ayusin mo sa pag-unawa yung binasa mo dyan sa Maccabees, Pastor. May nabasa ka lang na pera dyan, aba, pinalilitaw mo na bayad yun sa mga kasalanan. Hindi po. Para saan nga ba yung pera na kinakolekta nila na umabot sa 2,000 drachmas? Yan po ay perang kinakailangan upang magawa ang sin offering na gagawin doon sa Jerusalem. Bakit nga ba doon sa Jerusalem gagawin? Dahil nandun ang mga pari na naglilingkod doon sa templo. Ang mga pari lang kasi ang may authority na mag-aalay ng sin offering. So ano nga ba ang ginagawa tuwing magdaos ng sin offering ang mga paring Hudyo? Dito ay mag-aalay sila ng mga burnt offering o alay na sinusunog na kadalasan ay mga hayop kagaya ng baka, karnero, kambing, salampati at iba pang hayop. Pinapractice kasi ng mga Hudyo ang animal sacrifice para sa kapatawaran ng mga kasalanan. Napakaraming verses po ang mababasa natin tungkol sa sin offering kung saan nagsusunog sila ng mga hayop. Halimbawa na lang sa 2 Crónicas 29:24, ito ang mababasa natin. And then the priests slaughtered them and forced the altar with their blood as a sin offering to atone for all Israel, because the king ordered that the burnt offering and the sin offering be made for all Israel. At sa Ezekiel 43:19, sinabi din doon na You are to present to the Levitical priests, Sadok's descendants, who will approach me to serve me, a young bull for a sin offering, declares the Lord God. ganun din sa Hebreo 13:11, ito ang sinabi doon. For the bodies of animals whose blood is taken into the sanctuary by the high priest as an offering for sin are burned outside the camp. So malinaw po na ang mga paring Hudyo ay gumagawa ng pagsusunog ng mga hayop upang ialay nila sa dasal tuwing may sin offering. Kaya kung maalala nyo, noong pumunta si Kristo sa templo ayon sa Mateo 21:12, ay pinagbubuwal niya yung mga nagtitinda ng mga hayop doon. Pati na rin yung mga money changers. Dahil parang merkado na yung templo at ginawang yungib ng mga tulisan dahil sa daming nagtitinda ng mga hayop upang susunugin. So ating balikan yung pangungulikta ng pera ni Judas Maccabeo para sa sin offering. Yung nakuliktang 2,000 drachmas ay para pamilyon ng hayop upang susunugin doon sa Jerusalem sa sin offering na idaos ng pari doon sa templo. Kasama na rin dito ang ibabayad nila sa pari na gagawa sa sin offering dahil ang mga pari ay doon kumukuha ng sahod sa templo. Mababasa natin ito sa
2 Kings 12:16 na nagsabing, The money from the guilt offerings and from the sin offerings was not brought into the Lord's temple, because it was allocated to the priest. so sa makatuwid, yung 2,000 drachmas ay hindi bayad doon sa sin offering mismo, kundi yung pirang yun ay gagamitin pambili ng mga hayop upang susunugin at gagamiting sahod para sa pari na gagawa ng sin offering. Hindi po ang pera mismo ang ginawang sin offering. Mali yung unawa ni pastor. Bigyan kita ng halimbawa. Kung kami sa mga kaibigan ko ay nagugutom, tapos sasabihin ko sa mga kaibigan ko na mag-aambagan kami ng tig 100 pesos kada tao para makalikom kami ng 2,000 pesos na pangkain namin. Hindi ibig sabihin dyan na yung 2,000 pesos na pera ang aming direktang kakainin. Kundi yung pirang 2,000 pesos ay gagamitin namin pambili ng pagkain nang sa gayoy, mayroon kaming makakain. Ikaduha, ang purgatorio wala sa Biblia. Unang-una, wala kini gitudlo ni Kristo Jesus. Sa tanan nga mga pagtudlo ni Jesus, mabasa nimo sa 60 verses ang katudloanan mahitungod sa impyerno. Nagid ang pulo nga hell, impyerno. Ug sa iyang katudloanan mahitungod sa langit, mahitungod sa gingharian nga umalambot, iya kanang gitudlo diha sa 192 verses. Apan wala gyud niya gitudlo ang purgatorio bisan sa isa ka verse. Kay kung naa pa kana nga lugar o baka proseso, pinaray pagsulti na ay final purification sa atong kalag human ket mamatay ni atong dili pa kaayo maayo o katong dili pa kayo datan o na may final purification dito sa purgatorio unsa bay name ni Kristo Jesus ni ana. Apan wala siya gi name or gi mention nga final purification. Mali ka na naman, pastor. Di porkit wala kang nabasa na purgatorio o kaya hindi ito binanggit ni Kristo ay hindi na ito totoo. Ikaw nga bilang born again pastor ay naniniwala ka ng Trinity. Gayong hindi mo yan mababasa letra por letra yan sa Biblia. Kung ang mabasa lang dapat ang inyong pinaniniwalaan, dapat hindi ka na naniniwala dyan sa Trinity para consistent ka sa pinaniniwalaan yung doktrina na Bible alone. Totoong hindi mababasa letra por letra sa Biblia ang salitang purgatorio, pero nandun ang konsepto nito. Halimbawa na lang sa 1 Corinto 3:15, ito ang ating mababasa doon. If his work is burned up, he will suffer loss. However, he himself will be saved, but it will be like going through fire. So sa binasa nating talata, sinabi doon na ang gawa ng sinuman ay susunugin pero maliligtas pa sa pamagitan ng apoy. Ito ay mangyari pagkatapos nating mamamatay dahil tayo ay bigyan ng hukom batay sa ating mga nagawa. Ang kalagayan na yun ay hindi langit dahil hindi naman apoy ang langit. Hindi rin ito impyerno dahil wala nang kaligtasan doon sa impyerno. Tawagin nyo man ito kahit anong pangalan, pero ang mga Katoliko, tinatawag ito na purgatorio o isang purifying fire. Doon nililinisan ang mga kaluluwa na may maliit na kasalanan bago sila makakapasok doon sa kaharian ng langit. Salamat sa inyong pagsubaybay. Sana ay may natutunan kayo sa video ito. Para sa mga karagdagang apologetic videos, ay mag-subscribe lang sa YouTube channel na The Catholic Faith Guardian. Maraming salamat po.